Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Dito po sa ating Munting Tinig Channel, welcome po kayo dito. Pero huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo, ma-notify kayo pag tayo po ay mag-update sa ating channel. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ay talagang ipapaalam natin sa ating mga viewers na kung ako ang tatanungin, guilty si Sara Duterte. Bakit man? Dahil nagkukumahog ang mga kaalyado niya sa Senado na wag matuloy ang impeachment trial. Kasi kung matuloy ang impeachment trial, mabubuyang yang lahat, no? At very defensive ang kampo ni Sara Duterte sapagkat mabibisto na kakampi sila ng kasinungalingan. Kaya no matter what might happen, ang ginagawa ng mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado ay dinidiril, diba? Dinidelayed, dinidribble, at the same time, pinapaniwala ang taong bayan na pinupolitika lamang si Sara Duterte. At pinapaniwala ang taong bayan na hindi po relevant itong impeachment trial na ito. Nakalimutan at nagbulag-bulagan at nagbibingi-bingihan itong kampo ng mga Duterte, lalo na itong mga senador na mga wala sa hulog, na kung saan nagkabuhol-buhol na ang kanilang mga rason as far as the resolution is concerned. Itong paglabas ng draft na resolution ni Bato de la Rosa, strategy man to, testing the water. Paano hindi umubra? Imbis na umani ng suporta, ayun, binatiko silang lahat. Kasi alam kasi ng mga legal luminaries, mga kamunting tinig, na unconstitutional ang pagharang sa impeachment. Sabi nga ng iba, mga senador, I am not for impeachment, but this is our duty and responsibility. Kaya dapat yan ang titingnan ng mga senador. Kasi kung may isip sana itong mga senador na to, hindi tayo magkokomentaryo ng ganito na parang mas may alam pa tayo kaysa sa kanila. Pero sa punto na ito, aaminin natin na kahit ordinaryo lang tayo, hindi natin naranasan yung kanilang mga naranasan. Pero pagdating naman sa pakikinig sa mga eksperto sa impeachment, ay talagang binavalue natin kung ano ang kanilang wisdom. Pero nakakalungkot dahil itong mga supporter ni Sara Duterte, kahit alam nilang baluktot ang proseso, ay talagang nagmamaang-maangan pa sila, nagagaling-galingan pa sila, mga kamunting tinig. Kaya nga sabi ko, ang dami na nga maraming nagtatanong, guilty ba si Sara Duterte? Yes or no? Sabi ng iba, hindi. Pero sa karamihan, nasasabi, yes. Kasi, haharangan mo ba naman? That is a sign of being guilty. Alam ng mga kaalyado ni Sara Duterte na sumusulong na patayin, ibasura, ipahinto, ipatigil, o kung ano man, ipadismiss man. Kaya nga po, nagpalabas sila ng kunwari na shock tayo. Actually, ako talaga, to be honest, hindi talaga ako na shock nung lumabas po yung draft ng resolution. Kasi, inaasahan na natin to Ano man ang mangyari, gagawin nila, naharangan nila. Kasi, pag once na mag-umpisa na ang impeachment trial, wala ang mga senador choice na kaalyado ni Sara, kundi ang magtanong. Kung hindi sila magtatanong, delikado rin sila. Kasi walang mapupulot, ang ibang mga senator judges. Pero kapag nagtanong sila, lalong mapapahamak si Sara kasi ready po ang prosecution magpresenta ng mga katibayan ng katiwalian. Okay? Ang gusto ng kaalyado ni Sara Duterte, kung hindi matuloy ang impeachment ngayon, kasi sabi nila hindi daw matuwid sa 20th Congress, from 19th Congress to 20th Congress, edi i-refile na lang daw. Yan ang sabi po ni Amy, na nagbida-bida, nagaling-galingan, pero alam mo sa totoo lang, nagmukhang tanga si Amy sa kanyang mga paliwanag. Kasi, rayna daw siya ng chismosa mahilig sa chismis. Pag tinanong ng reporter, wala pa akong alam dyan. As if ang style ni Chis Escudero,
ang style ni Sara Duterte, ang style ni Rodrigo Duterte, ang style ni Amy ay pare-pareho ang pattern. Magtuturo as if walang alam. Pero sila po ang nag-umpisa ng usapin. Tapos pagtanungin sila ng media, wala na silang alam. So balik tayo dito mga kamunting tinig na tayo po'y naniniwala, no? Kasi ang tanong diyan, if Sara is not guilty, bakit si Bato de la Rosa at ang kanyang mga kaalyado, sabi nga ng ibang mga political analyst, Team Piatos, Team Xiaomi, Team Piatos, Team Chicheria, sinakilala si Sara Duterte sa Team Piatos Pantakin mo ba naman magpamilya Piatos? Marami daw punong Piatos sa Davao. So, if si Sara Duterte ay hindi guilty, bakit kinakailangang ni Bato de la Rosa at ng Team Piatos na harangan o i-block ang impeachment trial? Ulit-ulitin natin mga kamunting tinig, ano ang nasa impeachment trial na hindi nila gusto masimulan. Kasi kung sinasabi nila, marami silang bilang. Sinabi ni Amy, bilangin natin, patay na ang impeachment. Irrelevant or what we call this, invalid ang impeachment. Bakit kailangang harangan? Bakit kailangan gulatin ang tao sa pamamagitan po ng tinatawag na de facto dismissal? Kaya ang taong bayan nagtatanong, kung si Sara Duterte ay hindi guilty sa kanyang kasinungalingan, sa kanyang pagwaldas ng pondo ng taong bayan, okay? So kailangan ba talagang pigilan? Di ba dapat? Kasi pag pinigilan ng Senado, it's a violation sa rights ni Sara Duterte for speedy trial. At yan din ang pinamuka ng mga professor, okay, ng College of Law or faculty ng College of Law from University of the Philippines. Di ba nakakahiya yun kay Chis Escudero kasi galing siya sa UP at ang daming mga senador na nanggaling sa UP. So, ngayon, nagkaroon po ng panawagan ang College of Law faculty ng UP na seldom lang magbigay ng kanilang mga pahayag. Tinatawagan nila ng pansin ang Senado kasi once naharangan nila ito, ang impeachment trial, hindi mag-uusad, hindi masimulan, ay violation yan sa karapatan ni Sara Duterte on speedy trial. And, take note, parang binawian nila ng oportunidad si Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi buong Pilipinas, majority sa sambayanang Pilipino, naniniwala na si Sara Duterte ay kailangan harapin niya ang impeachment trial. Sagutin niya ang mga katanungan. Huwag niyang takasan. Paano niya ngayon masagot kung hindi po bigyan ng mga senador ng oportunidad na makaharap po ang kanyang mga abogado sa paglilitis? How can Sara Duterte clean her name if she didn't commit any mistakes in terms of spending her confidential funds? Yan ang mga tanong, mga kamunting tinig. Bakit kailangang may joint effort? Because according to Amy, mayroon pong mga joint effort na kung saan sa pamamagitan ng resolusyon. Kasi sabi ni Amy, ang resolusyon daw na nakita, una, 3. Madami pa pala, hindi lang kay Bato de la Rosa na inamin niya. So, anong klaseng joint effort? Maghanap daw ng solusyon. Solusyon ba ang pagharang sa impeachment trial na kung saan sabi nga ni Tito Soto, matagal na pala pero hindi pa nakalindar? So anong klaseng kapalpakan ang ginawa ni Chis Escudero? Anong klaseng katamaran? Anong klaseng kagaguhan? Sinisilduhan ng taong bayan, kuno wala silang kinikilingan, ayaw nilang magpadikta, pero halata na talagang may nagdidikta o may kinakatakutan si Chis Escudero o maaaring maapektuhan
ang personal interest ni Senate President. Kasi pag ituloy ang impeachment trial sa lalong madaling panahon, hindi ready ang defense para ipagtanggol si Sara Duterte. Pag halimbawa nagsimula ng tamang oras o schedule ang paglilitis kay Sara Duterte sa impeachment court, ang kaalyado niya ng mga senador ay hindi rin alam kung anong isasagot o itatanong. Bakit? Once na magkamali ng tanong ang kaalyado ni Sara Duterte as an impeachment judge during the time of cross-examination, nako, patawara ang mangyari po dyan. Lalong mapapahamak si Sara Duterte. Pag itikom din ang bibig nitong mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado, abay lalong mapapahamak kay Sara kasi hindi nila mapipiga ang defense at ang prosecution. Ngayon, sabi ni Amy, malabong magsimula kasi wala pa man daw kuno ebidensya. Pero, kung nakinig si Amy, nanood si Amy, whatever the findings of the Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability, yan ang gagamitin ng prosecution. Nako. Doon pa nga lang sa hearing ng Committee on Good Governance and Public Accountability, Good Government and Public Accountability, ang dami ng mga ebidensya na maaring magdiin kay Sara Duterte. Kasi yung hearing na yon at investigation ng Appropriation Committee at ibang naobserbahan ng ibang mga nag-file ng impeachment complaint, yan ang dahilan kung bakit nabuo ang article of impeachment. Kaya good luck na lang kay Sara Duterte. Pero sasabihin ko sa inyo, si Sara Duterte, guilty or not guilty? So comment down below. Kasi kung hindi siya guilty, bakit kailangan harangan? Kung hindi siya guilty, bakit ayaw ng kaalyado ni Sara Duterte maumpisahan ang impeachment trial sa lalong madaling panahon? Kung hindi guilty si Sara Duterte, bakit kailangang i-reschedule ang pagbasa ng article of impeachment? Kasi klarong-klaro na hindi po nakapaghanda ang defense. Samantala, ang prosecution matagal na nakahanda. Kaya nga, sa makatuwid, kung sa tutuusin, ready na ang bawat senador na mag-handle sa 7 article of impeachment na ging transmit sa Senado last February 5, 2025. So hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. At once again, kung bago kayo sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget also to click the notification para ma-notify kayo at ma-update kayo every time na magla-livestream tayo. Adios and bye-bye. Maraming salamat sa inyo. Have a nice day. Mwah!